Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We train as one. Unstoppable, adaptable, ever vigilant. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa. Nakatutok pa rin kayo dito sa amin sa Dole sa AFP. Ako pa rin po makakasama nyo ngayong araw. Carla San Diego, malamang. Ako naman po si Tim Lateras. Isa na naman pong episode ng ating pagsasagutan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bago po tayo magsimula, mag-hello po muna tayo sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa atin via the Armed Forces Radio Channel, DWW 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream dyan lang sa aming mga official Facebook pages, Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, good morning mga kamanggagawa. Good morning, Sir Tim. Good morning, Ma'am Carla. Yes, tuloy-tuloy pa din ang ating paghahatid ng serbisyo sa ating mga kamanggagawa ngayong buwan ng Pebrero. Ayan. So ano nga ba, Sir Tim, yung ating pag-uusapan ngayon na bagong pa ng mga polisiya, programa at serbisyo ngayong umaga? Dahil ngayon nga ay buwan ng mga puso, mga kamanggagawa, ang ating pag-uusapan ay yung sektor na lubos na may kinalaman
sa mga usong pangregalo na ating ibinibigay sa ganitong season. At yan nga ay ang industriya ng pag-aasukal. Ayun. Dahil kung hindi nyo alam mga kamanggagawa, marami pa tayong mga kasamahan dyan sa sektor ng pag-aasukal. Tama yan mga kamanggagawa. At yung pagpapatupad nga ng mga polisiya at programa natin para sa ating mga sugar workers ay isa yan sa mga tinututukan ng DOLE kasi kino-consider natin sila certain na mga nasa informal, vulnerable, and marginalized na sektor ng manggagawa dito sa ating bansa. At yan nga po ay tinututukan ng kagawaran o ng DOLE sa pangunguna na yan ng ating Bureau of Workers with Special Concerns o yung BWSC kung tawagin natin. At maya-maya nga lamang mga kamanggagawa, makakasama natin ang isa nating kasamahan sa BWSC na si Mr. Eduardo A. Orendain Jr. Siya ang officer in charge ng Workers Social Amelioration Development Division ng Bureau of Workers with Special Concerns. Bago yan, good news muna tayo. Kabuhayan at tupad programs ng DOLE nakatulong sa halos 2 milyong tao sa huling bahagi ng 2024. Sa gitna ng patuloy na hamon ng kahirapan, may bagong alok pa rin ng DOLE para sa libo-libong manggagawang Pilipino. Sa huling bahagi ng taon 2024, mahigit 1.7 million individuals ang nakatanggap ng 9.9 billion pesos na tulong mula sa emergency employment sa ilalim ng tupad hanggang sa kabuhayan grant sa ilalim naman ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP. Ayon sa DOLE Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC, nasa kabuuang 35,467 beneficiaries ang nakatanggap ng livelihood grants sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang DILP ang nagbigay sa kanila ng puhunan para makapagsimula o di kaya palawakin o muling itayo ang kanilang mga kabuhayan. Umabot sa 19,342 livelihood projects ang naitatag mula sa karinderya at sari-sari store hanggang sa transport at carpentry services. Samantala, patuloy ding dumarami ang natutulungan ng tupad kung saan 1.6 million na mga workers ang nabigyan ng panandaliang trabaho sa 6,844 na mga proyekto. Kasama sa mga proyektong ginawa ng mga tupad beneficiaries ay community cleanup, coastal cleanup, beautification ng mga pampublikong daan at iba pa. Pinakamalaking bahagi ng tupad beneficiaries ay nagmula sa Central Luzon na may 251,917 beneficiaries, Calabarzon na may 192,704 beneficiaries at Bicol Region kung saan ang galing ang 170,419 beneficiaries ng tupad. Magandang balita naman tayo mula sa Cagayan Region. DOLE nagbigay ng 1 million livelihood assistance sa Muslim community sa Tuguegarao City. Bilang suportang pangkabuhayan sa isang Muslim community sa lungsod, ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment ang 1 milyong halaga ng livelihood assistance sa Tuguegarao City Vendors Association noong ika-30 ng Enero kasalukuyang taon sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Layunin ng tulong na ito na mabigyan ng oportunidad ang 51 miyembro ng asosasyon upang makapagsimula ng sariling negosyo. Nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga kagamitan para sa negosyong rice retailing, isang hakbang upang mapatatag ang kanilang kabuhayan. Ayon kay DOLE Cagayan Regional Director Jesus Elpidio B. Atal Jr., ang programang ito ay isang patunay na suporta ng gobyerno sa lahat ng sektor ng lipunan
anuman ang kanilang kultura at pinagmulan. Nais din ni Regional Director Atal na maramdaman ng Muslim community na hindi sila naiiba, na sila rin ay bahagi ng pamilya ng rehiyon ng Cagayan. Dagdag pa ni Regional Director Atal na suportado sila ng gobyerno sa kanilang hangaring umunlad. Si Omar Usman, isa sa mga benepisyaryo, ay labis ang pasasalamat sa natanggap na tulong. Giit niya na napakalaking tulong sa kanya ng bigasang ipinagkaloob. Maliban sa kanyang kita sa pagkukumpuni ng cellphone, may buwanang kita rin siyang maaasahan mula sa bigasan. Makakabili na rin siya ng bigas sa mas murang halaga para sa kanyang pamilya. Hindi na siya mahihirapan sa pagpapaaral ng kanyang 6 na anak, lalo na sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang anak sa kolehiyo. Patuloy ang pagsusumikap ng DOLE sa pagbibigay ng kabuhayan sa iba't ibang sektor ng lipunan sa layuning itaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at paniniwala. Good news naman tayo mula sa Caraga Region. Orientasyon ng tupad isinagawa para sa mga PDL, PUV driver at mga vendor sa Agusan del Norte. Matagumpay na isinagawa ng Department of Labor and Employment, Agusan del Norte Field Office, ang orientasyon ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad para sa 163 beneficiaries na persons deprived of liberty, PUV drivers at mga vendors sa public market. Ang 2 araw na orientasyon na iginanap noong ika-30 at ika-31 ng Enero kasalukuyang taon ay naganap sa 2 magkahiwalay na lugar sa Robinsons Mall, Butuan at Bureau of Jail Management and Penology Compound. Layunin ng oryentasyon na bigyan ng mga benepisyaryo ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng programang tupad. Tinalakay nito ang mga mahalagang paksa kabilang ang mga layunin ng programa, mga benepisyo, pati na rin mga inaasahan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DOLE Caraga Regional Director, Attorney Jason P. Balais na ang sahod mula sa pansamantalang trabaho ay makakatulong na matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at magbibigay din ng karagdagang kita para sa kanilang mga kabuhayan. Ipinaabot niya ang kanyang pag-asa na ang programa ay makakatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas napapanatiling pampublikong pamilihan na makikinabang sa mga vendor, driver at lokal na komunidad. Makakatanggap ang mga benepisyaryo ng arawang sahod na 415 pesos para sa 15 araw na emergency employment na nagkakahalaga naman sa kabuuan ng 1.2 million. Ang trabaho ay tututok sa pagpapabuti ng sanitation, pagpapahusay ng kalinisan ng pampublikong pamilihan, at pagpapabuti ng kondisyon ng mga daluyan ng tubig sa lungsod sa loob ng pamilihan. Kasama rin dito ang pagpapanatili ng mga common areas at paglikha ng isang backyard garden sa loob ng BJMP compound. Ang matagumpay na pagsisimula ng 2025 Tupad Program ay nagmamarka ng isang mahalagang tagumpay sa sama-samang pagsisikap ng DOLE, LGU Butuan at BJMP upang isulong ang inclusive growth at mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansamantalang trabaho at mga oportunidad sa kabuhayan sa mga marginalized at disadvantaged na grupo. Sa pamamagitan ng programang tupad, muling pinagtitibay ng pamahalaan ang pangako nito na palakasin ang mga vulnerable na sektor at pagbutihin ang kanilang sosyo-ekonomikong kalagayan. At yan po mga kamanggagawa ang good news na tampok natin ngayong umaga.
Susunod na po ang ating panayam kay Mr. Eduardo A. Orendain Jr., ang Officer in Charge ng Bureau of Workers with Special Concerns, Workers Social Amelioration Development Division. Tungkol yan sa mga programa at serbisyo para sa ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala, oras po natin 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito sa Dola sa AFP Radio sa layuning makapagbigay ng mas epektibo at mas inklusibong mga polisiya, programa at serbisyo sa bagong Pilipinas. Sinisiguro ng DOLE na ang ating mga inisyatibo ay nakakarating at naaabot ang lahat ng ating mga kamanggagawa, lalong-lalo na ang mga sektor na higit na nangangailangan nito. At isa na nga sa mga sektor na tinututukan ng DOLE ay ang sektor o industriya ng pag-aasukal, kung saan marami tayong mga informal pa rin ng mga kamanggagawa.
Alamin po natin ang iba't ibang programa at serbisyo para sa manggagawa sa industriya ng asukal. Kasama si Sir Eduardo Orendain Jr., BWSC, Worker Social Amelioration Development Division Officer in Charge. Sir Eduardo, magandang umaga at welcome sa Dole sa AFP Radio. Hello, good morning Ma'am Carla and Sir Team. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, salamat po sir sa pagtanggap niyo po sa aming imbitasyon ngayong umaga. At diretso na po tayo sa ating topic for the day, ang reforma po sa sektor ng agrikultura kung saan nabibilang po yung ating industriya ng asukal ay isa po sa mga prioridad na paunlarin ng ating kasulukuyang administrasyon. Sir Eduardo, ang mga maituturing nating bahagi ng industriya ng asukal sa bansa at ano-ano po ba yung karaniwang trabaho na kanilang ginagampanan? Sir? Yes, Ma'am Carla, salamat sa katanungan. Ikaw ba, Ma'am Carla, Sir Team, kayo ba ay nakakita na ng tubo? Alam niyo ba yung proseso ng paggagawa ng asukal? Ang paggawa kasi ng asukal, dumadaan siya sa mahabang proseso. Bahagi nito, of course, yung paghahanda ng lupa, pagtatanim ng mga tudling or punla, pangangalaga, pag-aani ng mga tubo. Matapos yung pag-aani, dinadala yung mga tubo sa mga sugar mills or iluhan kung saan ito pinoproseso bilang maging asukal. So, nasaan ba yung mga manggagawa doon? May dalawa tayong pangunahing klasifikasyon ng mga manggagawa sa industriya. Una, yung mga manggagawang bukid. Ma'am Carla, sila yung mga taong nagtatrabaho sa mga plantasyon o asyenda ng tubo bilang mga field workers. Pangalawa naman sa klasifikasyon, yung mga nagtatrabaho sa ating mga sugar mills or iluhan. Sila naman yung mga tinatawag na mill workers. Sila nasa mga formal na establishmento na nagpuproseso ng mga tubo para maging silang asukal. So tamang-tama kanina nabanggit nyo, no? Valentine's Day. So kailangan patamisin natin yung ating mga chocolates. So gayon din kabilang sa mga kinikilala ng industriya yung mga manggagawa na nagmamay-ari na ng lupain. Ito yung mga karamihan sa kanila yung mga agrarian reform beneficiaries. Sila yung mga may lupain na hindi hihigit sa 5 hektarya ang lupa. So sa atin, considered pa rin sila bilang mga manggagawang bukid. Ayun. So meron palang 3 klase, Sir Ed, no? Yung ating mga nasa bukirin. Manggagawang bukid. Oo, manggagawang bukid. May mill workers at yung ating mga ARBs, yung Agrarian Reform Beneficiaries. Ayan. Sa ating datos naman, Sir Ed, gaano po ba karami yung ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal at syempre, saang mga rehiyon ba sila madalas matatagpuan? Kasi ang pagkakaalam ko, marami sa Negros region, ano? Tama ba, Sir Ed? Tama yan, Sir Team. So sa kasalukuyan, ang ating mga taniman ng tubo at sugar mills ay matatagpuan sa 10 rehiyon. So regions 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, and 12. Mayroon tayong 24 na mga sugar mills sa nasabing 10 rehiyon. At siyam sa mga sugar mills na ito ay matatagpuan sa Negros Occidental. Kaya yung Negros Occidental, tinatawag siyang Sugar Bowl of the Philippines. So, base sa datos ng ating kagawaran, yung bilang ng mga manggagawa ay umaabot sa 700,000. So And marami pa din 98%, talaga. tama yan mo, Carla. Ang dami pa rin kasi 98% ng mga manggagawang ito, sila yung mga field workers o yung mga nagtatanim, nag-aalaga ng mga tubo. At 2% lamang yung mga nasa formal na establishmento na nag-o-operate ng ating mga sugar mills. Diba? O maganda ding i-highlight yung sinabi niya, Sir Ed, no? 98% nasa bukid. Ito yung mga kino-consider natin, sir, na mga informal sector workers po, no? Tama. So talagang sila yung kailangan pa din ng mga programa at mga serbisyo na suporta ng DOLE. Ayan, so related dyan, Sir Ed, isa sa mga programa na ating pinatutupad para tulungan yung ating mga kamanggagawa, pati na rin yung kanilang pamilya ng mga nasa hanay ng pag-aasukal ay yung Social Amelioration Program o SAP po ng DOLE. Pakibahagi naman po sa ating mga listeners and sa ating mga viewers na rin sa Facebook ang legal na basehan ng pagpapatupad nitong SAP at sino lamang din ba yung maaaring makinabang mula sa benepisyong handog ng DOLE na ito? Sir? Okay, thank you, Ms. Carla. Madalas naririnig natin yung Social Amelioration Program noong pinatupad yung COVID-19 pandemic na mga programa. Kasi doon naging mainstream yung paggamit ng Social Amelioration Program. Pero itong SAP na ito,
noong COVID pandemic ay under DSWD. Pero alam nyo ba na yung Social Amelioration Program, nagsimula siya 1970s pa. Matagal na po. Oo, sobrang tagal na niya, Sir Team. So, nagsimula yung Social Amelioration Program noong voluntaryo. Voluntaryo pa siya noon. Voluntaryo mag-contribute yung mga plantador at mga mills ng bahagi ng kanilang kinikita para ibigay sa kanilang mga manggagawa. At nakita ng industriya yung kagandahan ng programang ito. So lumapit sila sa nooy Pangulong Ferdinand E. Marcos para hilingin yung formal na pagpapatupad ng Social Amelioration Program sa buong industriya ng asukal. At naging bunga nito yung Presidential Decree number 621 na pinirmahan ni then President Marcos noong December 21, 1974. So ito yung pangunahing legal basis ng ating Social Amelioration Program. Sa ilalim ng Presidential Decree na ito, inilagak sa kalihim ng paggawa ang pag-supervise or pangangasiwa ng Social Amelioration Program. Siyempre tayo sa ating mga programa patuloy itong nade-develop. At katulad nito, ganun din yung SAP. Yung Social Amelioration Program ay pinalakas noong ipasa ng lehislatura at pirmahan ni then President Corazon Aquino yung Republic Act number 6982. Ito naman yung kasalukuyang legal basis ng ating Social Amelioration Program kung saan detalyadong inilatag yung mga proyekto, mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga manggagawa at bahagi ng industriya. So nag-start pala siya, Sir Ed, Sir Team, na voluntary galing sa mga may-ari ng mga sugar mills. And then na-develop na lang nung ating government na naging programa siya, naging formal na programa siya para sa ating mga sugar workers. At since napag-uusapan na natin tong Sugar Amelioration Program, ilan sa mga benepisyong ipinagkakaloob sa ilalim ng programang ito is yung maternity and death benefits. Gaano na ba karaming kamanggagawa natin, Sir Ed, ang nakapag-avail na ng mga nasabing benepisyo? Simula nung ipatupad yung Republic Act number 6982, so medyo matagal-tagal na siya, meron na tayong 75,429 na mga babaeng manggagawa na nakatanggap ng maternity benefit assistance. Doon naman sa ating death benefit assistance, meron tayong 39,945. So marami-rami na rin pamilya yung natulungan ng ating death benefit assistance. Sa kasalukuyan, yung ating maternity benefit assistance ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos para sa isang claim. Ngayon naman yung ating death benefit assistance ay 14,000. Ito ay alinsunod dun sa Department Order number 236 series of 2022. So noong 2022, siya yung pinaka-recent na increase natin sa amount of benefits. Ayun. Pagdating naman, Sir Ed, dun sa mga qualification, requirements, meron po bang requirements or ano po ba yung proseso para makapag-avail po sila nitong mga benefits na ito, sir? Ayun. So tayo bilang tagapangasiwa ng programa ay nagko-conduct ng mga konsultasyon sa ating mga stakeholders. Sa ganitong paraan, naglalabas ang ating kagawaran ng mga implementing rules and regulations. Dito nakasaad yung mga kwalifikasyon at mga alituntunin sa pagpapatupad ng programa. Sa ating maternity benefit program, may mga kailangan tayong tignan. Una, kailangan nating matignan yung partisipasyon ng babaeng manggagawa sa industriya. Kailangan ng isang babae ay kasalukuyang nagtatrabaho sa industriya sa loob ng 90 araw para siya ay mag-qualify dun sa ating maternity benefit yan, sir. Minimum 90 days. 90 days. Ito ay maaaring putol-putor or tuloy-tuloy doon sa kasalukuyang taon or nakaraang taong pananiman bago siya manganak. Doon naman sa mga babaeng hindi na nagtatrabaho or separated na from the industry, kailangan masiguro nila na nakapagtrabaho sila sa mga sugar mills or sugarcane farms sa loob ng 90 days din sa huling taong pananiman bago sila manganak. At syempre, kanina nabanggit natin na yung mga ARBs natin, yung mga small planters, cultivators natin, pwede rin silang makatanggap ng benepisyo under the program. Ito naman, kailangan lang nila ng certification from the Planters Association, do sa asosasyon ng mga magtutubo, gayon din sa sugar mill, na sila ay nakapag-deliver ng kanilang mga sugarcane bago sila manganak.
Ating tatandaan na yung maternity benefit ay maaari lamang matanggap ng mga babaeng manggagawa sa kanyang unang 4 na panganganak. Nasa batas po kasi natin yon. Sinasabi sa Republic Act number 6982 na ang maternity benefit assistance ay para lamang muna sa first 4 deliveries ng mga babaeng manggagawa. Ayun. So So malinaw, para naman sa first Okay. 4 deliveries, hindi siya unlimited. Oo. Mm-mm. Lang. Sa ngayon. Sa ngayon. Ayan, pagdating naman sa death benefits, sir, paano naman sila makaka-avail nung ganong sa benepisyo? Katulad din nung sa maternity benefit program, yung mga namatay na manggagawa dapat nakapagtrabaho sila sa industriya ng putol-putol or tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. So equivalent din siya sa 90 days. Ito ay current crop year or prior crop year dun sa kanyang pagkamatay. Kung ang manggagawa naman ay hindi na nagtatrabaho nung siya ay mamatay, kailangan nakapagtrabaho siya sa sugarcane farm or sugar mill sa loob ng 5 taon. So ito man ay putol-putol or tuloy-tuloy. Okay. Pagdating naman sa documents, sir, meron ba silang kailangang i-prepare, i-submit, ganun? Puntahan natin yung maternity benefit program. Sa maternity benefit program, isa sa pangunahing requirement natin of course is yung certificate of live birth, yung birth certificate. Okay. Mahalaga ito. Kung wala nung birth certificate, kasi atin namang kinikilala na may mga lugar pa rin na hindi ganun kaagad, kadali ang mag-secure ng birth certificate, pwedeng magdala yung babaeng manggagawa ng affidavit niya kasama ang kanyang doktor or kumadrona or registered nurse na tumulong sa kanyang panganganak. Ito, pinatutunayan ito na kahit hindi nakarehistro ang bata, ay nangyari yung panganganak niya. Ngayon din, kailangan makipag-ugnayan siya sa kanyang plantador para makakuha siya ng kopya noong kanyang cash bonus payroll. Mamaya, makapag-usapan natin siguro yung cash bonus bilang ito ay isa rin sa pangunahing bahagi ng ating programa. Kung ang nagpoproseso naman, of course, yung mga babaeng manggagawa, minsan si mister, yung magpoproseso. Yes. O kaya yung nanay ng babaeng manggagawa, siya ang pupunta sa ating opisina, sa ating mga provincial and regional office. Kailangan magdala yung representative or yung nanay or yung asawa ng authorization letter ng babae na pinapayagan niyang yung asawa magproseso, gayon din yung katibayan ng kanilang relationship. So kailangan mapatunayan na siya talaga yung asawa, siya talaga yung nanay, para maibigay yung benepisyo doon sa nagki-claim. Same din siya sa death benefit program. Sa death benefit program naman, kailangan natin yung death certificate nung namatay na manggagawa. Kailangan yung affidavit ng relasyon noong namatay at doon sa nagpoproseso. At kailangan din yung mga karagdagang dokumento na magpapatunay ng relasyon nilang dalawa. Sa parehong kaso, kung maternity or death, kung ang namatay ay small planter cultivator, kailangan magdala ng certificate of membership muli doon sa kanyang planters association or sa sugar mill kung saan siya nagdi-deliver ng tubo. Ito ay para mapatunayan na yung small planter cultivator, yung mga ARBs natin, ay totoong nagdadala ng tubo sa ating mga sugar mill. Ayun. At itong mga requirements na to, Sir Ed, saan naman to dadalhin, isasubmit sa... Ang ating pong mga DOL regional offices ay mayroong special desk para sa mga social amelioration programs claims. So lahat po ng nabanggit natin kanina na mga sugarcane producing regions ay mayroong mga designated sub-officers. Sila po ang nagpuproseso, sila po ang makatutulong sa atin upang makumpleto yung mga requirements at masabi sa atin kung ano pa ang kailangan nating dalhin bilang katibayan or katunayan ng relationship natin doon sa mga manggagawa sa industriya ng asukal. So, pupunta lang sila dun sa pinakamalapit na sa regional office kung nasaan sila. Bukod sa maternity at benefits at nabanggit nyo na kanina, Sir Ed, meron palang cash bonus. Ano pa bang mga programa at serbisyo yung ipinapaabot ng DOLE para siguraduhin mas mapapabuti natin yung pangkalahatang kalagayan ng ating mga kamanggagawa sa industriya ng asukal, Sir Ed? So ayun na nga, 80% ng ating Social Amelioration Program Fund ay nakalaan para sa Cash Bonus Fund. Ito ay direktang ipinamamahagi ng mga plantador at sugar mill sa kanilang mga manggagawa.
So 80% of the Social Amelioration Program Fund ay doon na pupunta. Bahagi din ng ating programa yung pagbibigay ng socio-economic projects. Bahagi nito yung scholarship program, nagko-conduct tayo ng mga livelihood missions, mga medical and health missions, technical skills training sa mga beneficiaries ng ating mga manggagawa. At ito ay pinatutupad sa pamamagitan ng mga program partners or samahan ng mga producers at ng mga manggagawa. Gayon din, ang DOLE tayo, nagbibigay din tayo ng mga emergency and calamity assistance doon sa mga lugar na nagpuproduce ng asukal na tinamaan ng mga kalamidad. Isa sa mga naalala natin is yung Typhoon Odette. Gayon din, nung COVID pandemic, nagbigay din yung Social Amelioration Program ng bahagi ng available funds para mabigyan ng ayuda or tulong yung mga manggagawa sa industriya ng asukal. Ayun. Sir, nabanggit niyo po yung cash bonus. Meron ba tong specific amount para sa ating mga sugar workers na yung natatanggap po nila galing dito sa ating SAP? Yan. Ang Social Amelioration Program, Lian, kasi ay nakabase sa produksyon. So kung madami ang na-produce na tubo ng iyong plantador, marami siyang asukal na mapoproduce. At sa bawat 50 kilogram ng bags ng asukal, ay kumukolekta tayo ng SAP-Lien na nakakahalaga ng 7.90. So 7 pesos and 90 centavos sa bawat 50 kilogram bags. So ang mga plantasyon, hacienda na malaki ang produksyon ay maaaring may higit na mas malaking cash bonus fund, SAP-Lien fund, kumpara dun sa mas maliliit na mga plantasyon. Gayon din sa mga sugar mill. Sa pagdami ng tubo na dinideliver dun sa sugar mill, dumataas din yung cash bonus fund na katumbas nito. So dahil siya ay production sharing scheme, sa pagdami ng napoproduce natin na asukal, tumataas din yung mga benepisyo na maaaring matanggap ng lugar na iyo. Ayun. So, pagdating naman po sa pagpapataas ng awareness ng ating mga kamanggagawa sa industriya, ano-ano po ba yung mga ginagawa natin para maabot po natin sila and mabigyan ng mga impormasyon patungkol po dun sa kanilang mga karapatan, mga benepisyo, yung mga katulad po ng nabanggit ninyo na dapat po nilang natatanggap sa ilalim po nitong Social Amelioration Program. Sir? Thank you, Ms. Carla. Kung mapapansin nyo, noong 1970s pa, ang sugar industry ay isang organisadong industriya. So ginagamit ng kagawaran yung organisadong mekanismo ng tripartismo sa pagpapalawig ng kaalaman ng mga manggagawa patungkol sa ating programa. Tayo po dito sa ating central office at regional and provincial office ay regular na nakipag-uusap sa ating mga tagapamuno ng sektor patungkol sa implementasyon ng ating programa. So bawat po distrito na mayroong sugar mill ay mayroong kanya-kanyang district tripartite councils. Ito ay ang konseho na nag-a-advise sa ating regional directors kung paano i-implement ang programa. Ginagamit din natin yung mekanismo na yon sa pagpapalawig ng kaalaman pag-abot dun sa mga malalayong mga manggagawa. Kasi we understand, ito ay agriculture sector. So medyo malayo siya sa city. Yes. Malayo siya sa syudad ang implementasyon ng ating programa. Kaya tinatap natin yung mga workers group, workers associations na matulungan tayo sa pagdi-deliver, pagdadala noong mga impormasyon patungo sa mga manggagawa. Ngayon din tayo, nagko-conduct tayo ng mga information caravans para mabigyan ng kaalaman yung mga manggagawa patungkol sa programa. At itong ating interview ngayon, nagpapasalamat ako sa inyong grupo dahil nabigyan kami ng pagkakataon na muli ipakilala yung Social Amelioration Program sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, of course, gustong-gusto talaga natin na yung mga impormasyon na ganyan, imaabot po talaga yung ating mga kamanggagawa. At maganda na rin na nasa radyo tayo kasi yung iba po, radyo lang talaga yung way nila para makakuha ng impormasyon. Oo, lalo na dito sa sektor ng pag-aasukal na hindi naman talaga lahat merong sa internet, may connection sa internet o may internet mismo. Yes, and kung di ako nagkakamali, nabanggit nyo kanina, Sir Ed, yung ating mga District Tripartite Council. Parang nung nakaraang buwan ba or December, nagkaroon ng isang parang malakihang conference. Yung ating Sugar Congress? Sugar Congress. And I think this is the first, tama ba, Sir Ed? Tama yan, Ms. Carla. Hindi man siya ang first, pero noong November 6 to 9,
nag-conduct tayo ng Sugar Industry Summit. So pinagsama-sama natin yung mga miyembro ng iba't ibang sektor ng District Tripartite Councils sa Bacolod City dahil siya nga yung capital ng ating produksyon ng asukal upang pag-usapan ang mga gagawing reforma sa implementing rules and regulations ng ating programa. So doon, inisa-isa ng mga miyembro ng DTC yung portions ng ating implementing rules and regulations, yung mga panuntunan na gusto nating repasuhin or tignan kung paano pa natin lubos na mapauunlad. So naganap ito noong November 6 to 9. Sa kasalukuyan, ang aming division ay nag-uusap at inaaral namin kung paano ang magiging pinal na version nitong ating makabagong panuntunan sa pagpapatupad ng programa. Yan. Tsaka isa lang din po, thank you Sir Ed no, sa impormasyon na yan. Gusto rin natin na i-highlight na pag sa tripartite councils po kasi meron yan tayong mga miyembro na employers, yung mga may-ari ng mga establishmento, mga sugar mills, pero nandiyan din yung ating mga workers association. So talagang binabalanse natin kung ano ba yung ating mga polisiya at programa na pinapatupad sa particular na sektor. At ito na nga, Sir Tim, yung para sa sugar sector. At syempre, Tama yan, Ms. Carla. Partner agencies natin sa government, sa Tripartite Council. Bahagi ng tripartite councils natin, yung Sugar Regulatory Administration. Gayon din sa mga sektor naman, andyan yung miller sector, planter sector, mga plantador, andyan yung ating field worker sector at mill worker sector. So, well represented, lahat ng representasyon ay kinukuha natin. Yeah, may boses ang lahat ng sektor, kumbaga. Ayan. Kung may mga katanungan naman, Sir Ed, hinggil sa mga programa at serbisyong hatid ng BWSC, lalo na doon sa mga kamanggagawa natin sa industriya ng asukal, saan po ba sila maaaring tumungo o sumangguni, Sir Ed? Katuwang natin sa pagpapatupad ng programa yung mga Sugar Mills and Planters Association. So ang advice natin, ang ating payo sa mga manggagawa is lumapit sa pinakamalapit na Sugar Mill at Planters Association kasi alam nila kung paano pinoproseso yung maternity and death benefit programs. Itong mga programa nito ay direktang matatanggap yung benepisyo sa Department of Labor and Employment. Pero higit na makatutulong yung mga planters associations at sugar mill sa ating mga manggagawa na medyo malayo doon sa ating mga regional and provincial offices. Gayun din, kung malapit naman sila sa regional office, magsadya lamang sila doon dahil meron nga tayong mga desk officer na nakaantabay para sila ibigyan tulong. Para naman po sa Bureau of Workers with Special Concerns, of course, andyan yung ating telephone number. Ito po, sa mga tagapakinig, 8527-2804. Yan po ay direktang numero nitong aming division na program manager or tumitingin sa pag-i-implement ng ating social amelioration program. Gayun din po, pwede tayong tumawag sa DOLE 1349. Matutulungan din po tayo ng ating mga agents patungkol sa programa at kung anong payo nila, saan sila lalapit, saan ang pinakamalapit na opisina ng DOLE para matugunan yung kanilang mga katanungan. Ayan. So, maaari sa regional office, pwede din kayo dun sa inyong mga, sa mga establishments kung saan kayo nagtatrabaho dahil bibigyan din nila kayo ng impormasyon o diretso na sa BWSC office. Maaari silang tawagan yung number nila, Sir Tim, no? 8527-2804. Ayan. So, pwede yung, hanapin nyo lang si Sir Ed. Ganun. Ayan. So, Sir Ed, at this point, nasa inyo na po yung pagkakataon para magbigay po ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, employers, at pati na rin sa mga partner institution na lalong-lalo na yung mga kabilang po sa ating industriya ng asukal. Go ahead, sir. Thank you, Ma'am Carla. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay sa Kawanihan upang makapagbigay ng impormasyon patungkol sa ating programa. Napakaganda talagang venue nitong ating interview para maipalaganap yung impormasyon. Layunin po ng Social Amelioration Program sa sugar industry na maibalik sa mga manggagawa yung bunga ng kanilang paggawa. So, pagtulong-tulungan po nating lubos na pasiglahin at paunlarin yung industriya ng asukal sa ating bansa. Dahil ang masaya at maunlad na industriya, mas marami rin po ang benepisyo na maaaring maibalik sa ating mga manggagawa. Maaasahan niyo po yung tanggapan ng Bureau of Workers with Special Concerns. Gayon din po ang mga DOLE Regional and Provincial Office para magbigay ng serbisyo sa lahat ng sektor sa industriya ng asukal under, of course, sa ating Social Amelioration Program in the sugar industry. Maraming salamat po, Sir Tim, Ma'am Carla.
Yan. Alam namin, Sir Ed, sobrang busy kayo. Hindi na namin kayo patatagalin. Nais namin ipaabot ang aming pasasalamat, of course, syempre, kay BWSCOIC, Leilani Reynoso, at syempre sa buong kawanihan ng inyong bureau, syempre, sa pagpapaunlak para sa ating interview ngayong umaga. Yes, more power po sa inyo and stay safe always po, sir. At advance Happy Valentine's sa Yes. buong kawanihan. At sa buong sugar industry. Yes. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Workers Social Amelioration Development Division Officer in charge Eduardo Orendain Jr. ng BWSC. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWSC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website www.bwsc.dole.gov.ph or sa kanilang Facebook page Dole-Bureau of Workers with Special Concerns. At para sa inyong mga labor-related na katanungan o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph or mag-direct message sa aming Facebook page para sa iba pang mga labor and employment concerns. Hanapin lang ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ilike nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment. At syempre, mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. I-type lamang ang @dole.gov_ph. At syempre, kami rin ay nasa Viber. Hanapin lamang ang ating Viber Community Channel, #Serbisyong Dole. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong Dole program naman ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako po muli si Team Laderas. At bago po ako tuluyan magpaalam, gusto lang din po naming batiin ang aming newly appointed na direktor dito sa Information and Publication Service. Congratulations po sa inyong appointment, Director Rosalinda P. Pineda. Congrats, Ma'am Len! Congrats, Ma'am Len. At syempre doon sa mga newly appointed din Yes, natin sa iba regional pa. directors. Ako naman po, Carla Sandiego Malabanan, tutok lang po sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:47 a.m.